Okay, tara na't silipin natin ang ikalimang kabanata ng Ebanghelyo ni Mark. Dito kasi sa Kabanata 5, kitang-kita natin kung paano kumikilos si Jesus. Kung paano siya nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng mga sitwasyong parang wala ng lunas. Aminin natin, di ba? Siguro lahat tayo, at least minsan sa buhay natin, naitanong na yan. Lalo na kapag sunod-sunod yung problema, pag parang walang katapusan yung hirap. Dito sa pag-aaral natin ngayon, haharapin natin yung tanong na yan sa pamamagitan ng tatlong kwento. Tatlong kwento ng mga taong nasa dulo na talaga ng kanilang pag-asa. So, yung unang kwento, dadalhin tayo sa isang lugar na, grabe, parang kinain na talaga ng kadiliman. Dito natin unang masasaksihan kung paano humaharap ang kapangyarihan ni Jesus sa pinakamatinding klase ng pagdurusa na maiisip mo. Pakinggan niyo to at subukan nating i-imagine yung sitwasyon. May isang lalaki, nakatira siya sa mga libingan, sa mga puntod, kasama ng mga patay. Sinasabi na walang sinuman ang kayang gumapo sa kanya. Kahit kadena, basta-basta niya lang sinisira. At araw-gabi, wala siyang ginawa kundi sumigaw at saktan ang sarili niyang katawan. Ito yung larawan ng isang taong lubog na sa hirap, walang kontrol, walang kapayapaan, at higit sa lahat, wala ng pag-asa. At pansinin natin yung lugar ha. Tumuwid sila papunta sa Gerasenes. Ano ba itong lugar na to? Well, isa itong lugar na malayo sa sentro ng lahat, malayo sa kabihasnan. Pwede nating ihalin tulad to sa mga liblib na kabundukan natin sa Pilipinas, yung mga lugar na parang ang hirap abutin, na parang nakalimutan na ng mundo. Pero yun yung punto kahit doon pinuntahan sila ni Jesus. At sa pagdating ni Jesus, ito na yung nangyari. Bago pa man siya magsalita yung kapangyarihan ng kadiliman na nasa loob ng lalaki, nakilala agad siya. Sumigaw ito, pero hindi dahil sa tapang. Sumigaw ito dahil sa takot. Alam na alam niya kung sino ang kaharap niya. Si Jesus, ang anak ng kataas-taasang Diyos. At nung tinanong ni Jesus ang pangalan nito, yung sagot, talagang nakakatindig balahibo, Legion. Alam nyo, para magkaroon tayo ng ideya, sa panahon ng mga Romano, ang isang legion ay binubuo ng libu-libong sundalo. So isipin nyo yung tindi ng pagpapahirap sa kanya. Hindi lang isa o dalawa, kundi isang buong hukbo ng masasamang espiritu. At para maipakita na totoo at hindi lang kwento ang pagpapalayang ito, may malinaw na ebidensya. 2,000. Isipin nyo, 2,000 baboy. Sila yung pinasok ng mga demonyo at pagkatapos nagtakbuhan lahat pabulusok sa lawa. Malinaw na patunay na yung kapangyarihang nagpapahirap sa lalaki ay totoo, pero mas totoo at mas makapangyarihan ang kapangyarihan ni Jesus na nagpalaya sa kanya. At ito yung resulta. Ito yung after picture. Mula sa isang taong hubad, nananakit ng sarili, sumisigaw. Ngayon, nakaupo na siya, may damit, at nasa tamang pag-iisip. Yung pagbabago, hindi bahagya lang. Ito ay ganap, kumpleto. Pinapakita lang nito na kapag kumilos si Jesus, ang pagpapanumbalik na ginagawa niya ay laging buo. Okay, lipat naman tayo sa susunod na bahagi ng kabanata. Kasi dito may dalawang kwento na magkadugtong. Dito naman, ang focus natin ay yung pananampalataya. Partikular na yung pananampalataya sa gitna ng karamdaman at sa pakiramdam na parang wala ng pag-asa. Ganito yung magiging daloy ng mga pangyayari. Magsisimula tayo sa pakiusap ng isang ama na nangangalang Jairo. Tapos, may biglang interruption. May isang babaeng sisingit. Dahil dyan, magkakaroon ng delay at may darating na napakasamang balita para kay Jairo. Pero sa dulo, makikita natin kung paano ang pananampalataya, paano ito nagbubunga ng buhay. At ang ganda ng pagkakaiba ng dalawang taong to. Sa isang banda, si Jairo, isang leader ng sinagoga, respetadong tao, bigatin kumbaga. Sa kabilang banda naman, isang babaeng walang pangalan, itinuturing na marumi ng lipunan dahil sa sakit niya. Si Jairo, hayagan kung magmakaawa. Yung babae palihim na lumapit. Pero at ito yung pinakaimportante sa lahat, pareho silang desperado at pareho silang naniniwala na si Jesus na lang ang natatangi nilang pag-asa. Dito nakasentro ang lahat para sa babaeng ito. Ito yung paulit-ulit sa isip niya. Mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling na ako. Hindi yan simpleng hiling. Isa yang deklarasyon ng pananampalataya. Yun yung nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na sumuong sa napakaraming tao, kahit na ipinagbabawal yun sa kultura nila. At ano yung resulta? Agad-agad. Sa Ebanghelyo ni Mark, paulit-ulit yung salitang yan. Kasi ipinapakita nito na si Jesus ay Diyos na kumikilos.
walang paligoy-ligoy. Sa sandaling kumilos ang pananampalataya ng babae, agad-agad ding tumugon ang kapangyarihan ni Jesus. Tumigil ang kanyang pagdurugo, right then and there. Ngayon, bumalik tayo kay Jairo. Habang nangyayari ang lahat ng to, tandaan natin, naghihintay siya. At dito na niya haharapin yung pinakamatinding balita. Yung pinakahuling hirap na kayang danasin ng sinumang magulang. Pakiusap, isipin niyo yung bigat ng mga salitang to. Patay na ang anak mo. Huwag mo nang abalahin ang guro. Parang gumuho yung mundo niya, di ba? Tapos na. Game over. Yung pag-asa, biglang naging abo. Sa sandaling yun, lahat ng paghihintay niya parang nawalan ng saysay. Pero bago pa man tuluyang malunod si Jairo sa kawalan ng pag-asa, sumingit si Jesus. Hindi niya pinansin yung masamang balita. Tumingin siya diretso kay Jairo at sinabi, "Huwag kang matakot, maniwala ka lang." Grabe no, sa gitna ng pinakamasakit na katotohanan ng kamatayan, nag-alok si Jesus ng ibang katotohanan, ang mas mataas na katotohanan ng pananampalataya. At pagdating nila sa bahay, sa gitna ng iyakan at pagluluksa, ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. Talita kaum! Sa salitang Aramaic, isa itong parirala na puno ng lambing pero puno rin ng awtoridad. Hindi ito dasal ha, ito ay isang utos. Para niyang sinabi, "Ineng, sinasabi ko sa'yo, bumangon ka." At kahit ang kamatayan, napilitang sumunod sa kanyang salita. Okay, para tapusin ang ating pag-uusap, balikan natin saglit yung unang lalaki, yung pinalaya mula sa libo-libong demonyo. Kasi ang kwento niya ay hindi nagtatapos sa kanyang paggaling. Actually, doon pa lang pala ito nagsisimula. Gusto sana ng lalaki na sumama na lang kay Jesus. Pero iba ang plano ni Jesus. Ang utos niya, simple lang. Umuwi ka sa pamilya mo, sa mga kababayan mo, at ibalita mo sa kanila kung gaano kadakila ang ginawa sa iyo ng Panginoon. So, isipin nyo, yung taong dating kinatatakutan ng lahat, siya na ngayon ang naging unang misyonero sa sarili niyang lupain. Ang kanyang testimonya ay naging kanyang misyon. At dito tayo nagtatakos. Ang mga kwento sa Kabanata 5 ay hindi lang mga himala ng nakaraan. Ang mga ito ay salamin ng mga sarili nating hirap. At nag-iiwan ito sa atin ng isang mahalagang tanong. Kung kikilos si Jesus sa buhay mo ngayon, kung haharapin ka niya sa gitna ng pinagdadaanan mo, anong kwento ng pag-asa ang nais niyang ibahagi mo sa iba?